na ito. Truck nahulog sa hukay sa EDSA North Avenue matapos pumutok ang gulong sa unahan. Department of Health, nagbabala laban sa paggamit ng magic sugar sa ilang sa malamig ngayong tag-araw. Suicide blast sa Pakistan, di bababa sa 13, patay. At sa balitang Hollywood, Craig David, muling binuhay ang ilang Motown hits sa kanyang bagong album. Wag pa uli, tutok na sa unang balita. Ako naman Arnold Glavio at kasama natin si Rhea Santos. Narito na ang mga pinakasariwang balita sa umagang ito. Isang closed van nalaglag sa isang ginagawang hukay sa bahagi po ng EDSA North Avenue sa Quezon City. Under investigation na rin ang driver ng closed van. Darito ang report ni Oscar Oida. Biskwit at kape na lang ang kulang, paglalamayan na ang six-wheeler na closed van na ito matapos malibing ng wala sa oras sa bahaging ito ng EDSA North Avenue sa Quezon City. Mag-alas 4 raw na madaling araw nang pumutok ang kaliwang gulong sa unahan ng nasabing closed van. Naputukan mo kami ng gulong. Tapos nawala ng kontrol. Automatic yun, di ba? Pag naputukan ka ng gulong, wala ka na. At kung aabutin ka nga naman daw ng sangkatutak na kamalasan, akalain mong mawawalan na lang ng kontrol ang truck sa bahaging ito pa ng EDSA kung saan may ginagawang hukay para sa itatayong poste ng MRT. Ang resulta, swak ang unahang bahagi ng truck sa naturang butas. Kapansin-pansing nalibing talaga ng gusto yung unahang bahagi ng container van kung kaya't hindi biro ang ginagawa ng mga taga-MMDA, maiahon lang ito. Pero maswerte parang may tuturing pagkat himalang walang nasaktan sa nangyaring aksidente. Pero di pa man naiaahon ang sasakyan, dagdag perwisyo naman ang biglang namataang usok sa bateryang bahagi ng sasakyan. Sa pangambang mauwi pa ito sa sunog, dali-dali nilang tinanggal ang koneksyon ng kuryente nito. Mahigit isang oras din ang itinagal bago naiangat ang nahulog na closed van. Kinailangan namang pansamantalang iparalisa ang daloy ng trapiko para mahila pa atras ang naaksidenteng sasakyan. Bagamat aksidente nga ang nangyari, malaki pa rin daw ang pananagutan ng driver at may-ari ng sasakyan. Tungkulin raw kasi naman ito na siguraduhin nasa kondisyon ang kanilang sasakyan bago ito isabak sa daan. Ito ang unang balita sa Quezon City. Oscar Oida, reporting. Department of Health nagbabala laban sa paggamit ng magic sugar sa mga panindang inumin gaya po ng samalamig. Ayon kay Dr. Eric Tayag, Chief ng National Epidemiology Center ng DOH, nakasasama sa kalusugan ang mga artificial sweetener. Posible raw ito magdulot ng iba't ibang sakit. Karaniwang ipinupuslit mula sa ibang bansa ang mga magic sugar dahil matagal na raw itong pinagbabawal gamitin. Bahala lamang daw na ginamitan ng magic sugar ang isang inumin kapag ito'y mayroong aftertaste. Ingat lang po ang pinampapatituhaw po natin kasi katulad niya may magic sugar makakasama sa kalusugan at yung kontaminado naman po yung tubig po at yung yelo, maaari po tayo magkaroon ng diarrhea. Suicide bombing sa Pakistan, hindi bababa sa 13 ang patay. 50 naman po ang nasugatan. Isang demotor na rickshaw ang ginamit ng suspect ng pasabugin nito ang kanya sarili sa isang checkpoint sa Swat Valley. Ito na ang ikalawang pagsabog sa bansa sa loob lang ng 24 oras. Nauna nang namatay ang 55 tao sa isa ring pagsabog sa lungsod ng Lahore. Wala pang grupong umaako sa naganap na dalawang pagsabog. Lumalalang away ng mga grupong sangkot sa drug trade sa Mexico humantong nasa talamak na patayan. Batay sa report, 24 ang kumpirmadong napatay sa serye ng pamamaril sa Mexican Pacific Coast. 13 sa mga biktima ay naitala sa bayan ng Guerrero. 11 naman ang natagpuan sa Tuncinco, kabilang ang 5 pulis na pinatay habang nagpapatrolya sa lugar. Nagpadala ng karagdagang tropa si Mexican President Felipe Calderon sa mga itinuturing na drug trafficking hotspots.
Paggawa ng makukulay na glass beads muling binubuhay sa Italy. Ginagamit po ang mga glass beads na yan sa ilang necklace at bracelet. 1911 pa na magsimula ang paggawa at pagbenta sa mga glass beads sa isla ng Murano malapit sa Venice. Pero unti-unting naghihirap ang industriyang ito sa paglipas ng panahon dahil mas mura ng magpagawa ng glass beads sa ibang bansa gaya ng India at China. Kaya naman isang grupo ang itinatag para gawa ng trademark ang mga orihinal na salamin mula sa Murano. Sono classiche per le Rosetta. Mga simbahang gawa sa kahoy sa Norway, patok sa mga turista, tinatawag po yang mga stave churches. 30 stave churches na lang ang natitira sa buong Norway. Ilan sa mga ito, 1500s pa nang maitayo. Kaya naman lumobo na sa 16,000 ang bilang ng mga turistang bumibisita roon noong summer. Isa sa mga pinakapaborito nila ay ang Ernstave Church na napabilang sa World Heritage List ng UNESCO noong 1979. British R&B star na si Craig David may bagong album, pinamagatan niyang Signed, Sealed, Delivered. Tampok dito ang cover song sa ilang sikat na Motown hits. Kabilang na riyan ang Dock of the Bay ni Otis Redding, I Wonder Why ni Curtis Stigers, at Standing in the Shadows ng The Four Tops. Sa March 29 i-release ang album. Top rock bands ng Argentina nagdaos ng concert para sa mga biktima ng lindol sa kapitbahay nilang Chile. Libre po ang concert, pero ang mga manonood kailangan magdala ng mga donasyon tulad ng tubig, gatas, damit at gamot. Kabilang sa mga nagtanghal ang mga sikat na banda roon, tulad ng Los Fabulosos, Cadillacs, Andres Calamaro at Gustavo Cerati. Ayon sa mga organizer, umabot sa 36 na tonelada ng relief goods ang naipon nila sa event at agad daw nila itong dadalhin sa Chile. Para makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, type lang ang GMA News Space On at isend sa 4627. At yan po ang mga unang balita sa umagang ito. Para pa rin sa mga nagbabagang balita, tumutok lamang dito sa GMA. Mula sa Tahanan ng Katotohanan, ako po si Rhea Santos. At kung may balita i-report sa GMA News, i-text ang balita space, message space ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Sa ngalan ng bumubuo ng GMA News and Public Affairs, ang impila ng serbisyong totoo. Pangaigan ako naman Arnold Glavio, ito ang unang balita.